Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng September 24, 2025. Sa ngayon po ay patuloy na ang mabilisan na paglakas ng bagyong Opong habang nananatili pa rin dyan po sa silangan ng Mindanao na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 110 kilometers per hour. At mamayang gabi, posibleng lalakas muli yan into severe tropical storm habang kumikilos na po pataas sa silangang baybay ng Visayas. At bukas ng umaga, posibleng ganap na po yan na nasa typhoon category habang lumalapit na dyan sa may Eastern Samar. At pagsapit ng gabi bukas ay nandyan na po sa may Northern Samar. At sa Biyernes ng umaga, posibleng tatama na po yan sa may Bicol region at sa bandang hapon ng Biyernes, posibleng nasa vicinity po yan ng Calabarzon na posibleng mag-exit dyan sa may Mindoro. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na kikilos yan pataas dyan sa may Central Luzon at sa Biyernes ng gabi, posible na po na nasa West Philippine Sea at sa Sabado ng umaga, posible na po yan na makakalabas sa Philippine Area of Responsibility. At sa lagay ng ating panahon, dahil kay bagyong Opong ay nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Eastern Samar, Northern Samar at Samar. At posibleng sa susunod mga oras ay madagdagan ang mga lugar na mayroong wind signals habang unti-unti na tumataas hanggang po sa wind signal number 4 sa lalo pa na paglapit at paglakas ng bagyo. At sa nalalabing bahagi na ating bansa ay apektado na po ng trough rin ng bagyo ang ilang bahagi ng Davao Region at dahil naman sa habagat ay maulap ang kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Extreme Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Camarines Norte, Catanduanes, Occidental Mindoro, Northern part ng Palawan, Capiz at Sarangani. At mamayang gabi may mga isolated rains pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa kaya mag-ingat pa rin po tayo sa posibleng mga banta pa rin ng mapagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga baybayin ng kanluran ng Luzon mula seaboard ng Palawan hanggang Batanes dahil ang mga alon po dyan ay posible na aabot hanggang sa 2.4 to 4 meters height. Kaya hanggat maaari po ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po na latest update natin sa araw na ito. Pumuli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!